Ay, ay, ay. Hello guys. Ngayong gabi. So, today is September 25th, 2023. So, I'm preparing food. Ito tanim, tanim namin dito sa bahay, sa labas. Kasabo. Kalabasa. And then, ito, I just peeled them. Ganyan, para gagawa ako ng, manok na may gata, na may kalabasa. At the same time, I'm doing some Irish potato, fried Irish potato. And then, meron din tayong beans na niluluto. Binili ko sa market yung beans, tsaka yung potatoes. Tapos, tinitender ko din yung chicken para dito sa ginataang manok. And then, I'm having my hibiscus tea na binili ko din kahapon doon sa Lira Supermarket. Ang ganda niya. Ano siya? I can't explain, but masarap yung tea na to. It's a flower ng hibiscus, dried flower. So ang kulay niya is maroon. Ang sarap niya. Nilagyan ko lang ng sugar. Super. Well, I'm just waiting for my chips or french fries, and then after that I'm going to fry some part of the chicken para dinner. So at the moment, let me just continue peeling them. Medyo maingat na ako dito ngayon kasi last time laging napasok sa loob yung ito. So ngayon I have to be careful kasi ang sakit nun eh. Talagang ang sakit, ano ka talaga. Magsiswear ka talaga. Nangyari yun ng dalawang beses ata. So, ito. Ingatan natin. Kasi ang sakit. Sa Africa, hindi nila pinipil ang mga ito. Ini-steam lang nila. Kaso nga lang, ako naman gusto kong kumain ng simple lang. Yung kung masyadong yung yung kinukuha mo lang yung meat or yung laman. Ayoko nang ganun, gusto ko kinakain siya yung buong buo. So naka-square siya. Para mas ulit, mas masarap, mas ma-enjoy ko yung pagkain. Walang restriction. So, yeah. And recently, nag-harvest kami ng mga 7 ata, 8 na ganito. Tapos, pinamigay namin doon sa office. So, ang daming may nauwi na mga tao. At tag-isa sila ng pumpkin or kalabasa. Sometimes wala akong patience para magluto. Pero now, parang inisip ko na masarap pa rin kumain pagka home cook yung mga kinakain mo. Especially hindi ko naman masyadong bet yung pagkain sa canteen dito sa office. Kasi parang masyadong commercial. So, gawa na lang ako. Ako na lang mag-prepare. Kanina pa ako nakatayo dun sa pagluluto. Kaya medyo pagod na yung pa ako. Magandang exercise din naman. Kaya natutunan ko to nung simula pa nung bata pa kami. Si mama, tapos lahat kami nagtutulong-tulungan paano i-prepare yung ulam, paano magsaing. So,
grade 1 pa lang kami. Or kahit maliit pa kami, ano na, 6 years old pa lang kami. Talagang sinanay na kami nila mama at ng mga ate ko na mag-prepare ng mga ganito. So alam na namin kung paano ito gawin. Hindi na siya culture shock. Walang culture shock. Kaya yun naman nakakatulong talaga kasi natuto ka magluto, ngayon mag-isa lang ako for the rest of my life since gumraduate ako. I've been living alone, yung walang kasama. So ganun. I tried to make yung magluto, magsaing kasi mas mura. Hindi ko naman kayang lagi, kumain sa labas lagi. Aside sa nakakatamad magantay, kasi yung service impatient ako pagka mga ganun. Kasi pagka food service, for me, top priority yung mga ganyan. Hindi pwedeng nag-aantay yung customer. Kaso nga dito, wala yan dito. Hindi uso yan dito. Talaga mag-aantay ka. So, if you order food, mga 30 to 45 minutes pa yung darating. And worse, minsan, lagpas 1 hour pa. And I experience it. Hindi yan, eme. Talagang nangyayari yan dito. So, ayun. Well, the whole week wala ako dito sa bahay. Saturday, batsi na kami ng kaibigan ko. Pumunta kami ng Lira. Tapos, kumain kami ng grilled pork na gawa nung chef. Mas mahal pa yung pagkain namin sa tinutuluyan namin. Mahal ang binayad namin kasi syempre private yung pagluto. So, mas mahal pa yung pagkain kaysa accommodation. Which is not good. Dapat, next time we have to plan. Hindi pwedeng ganun. Kasi, matindi yun. Ay, pakita ko lang yung niluto ko, guys. Ayan na, luto na, ready na. Itong beans, pinapatender ko lang yan. Tapos lagyan natin ng gulay. Itong manok gawin natin gata. Tapos ito prituhin natin para dinner ko ngayon.